Coming up next, Emmanuel, God is with us. Panginoon, sa grasya na binigay sa atin, and we are praying that the Lord's presence will stay to all of us, and we do believe that that miracles happen because of God's presence. Jesus brings to us the presence of God. At alam po natin na si Jesus, siya po ang pangako ng Diyos sa Israel at sa sangkatawan, na siya pong magdadala ng kaligtasan. Means God saves. And He will also be called Emmanuel, that God is with us. So, pinasalamatan po natin na ng Panginoon, ang Panginoon Diyos ay nagiging tao. Na dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin. Yan. Siya po ay ang Diyos, ang salita ng Diyos ay nagiging tao. Sa loob ng 9 na buwan ay siya po ay nananahan doon po sa kaibuturan. It was there sa sinapupunan ng mahal na ina. Ang mga nutrients na kinakain ng mahal na ina ay nagfo-flow sa kanya. Ang hininga ng ina ay dumadaloy sa kanya. Ang dugo ni Maria ay dumadaloy sa kanya. Ganoon po nangyari po sa buhay ni Maria Santisma when she said amen, that the word of God, he received it, ang sabi niya, let it be done unto me according to your words. Kaya pagtapos ng sinabi niya, Our Lady was overshadowed by the Holy Spirit. At ganoon ang nangyari. Nabuntis po siya, naglihi siya, at ganoon, sa loob ng 9 na buwan, na doon po sa sinapupunan niya, ang anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas. At ang kanyang, siya po ang kanyang hoo, ay siyang nagdala ng kaligtasan sa buhay po ng tao. At ang kanyang anak, ito pong sabi dito sa aklat ni Isaias na propeta, itong sabi niya, a child is born to us, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki. At siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapagpayo, ang makapangyarihang Diyos. Ganon si Jesus. Ito pong hula, ni Isaias na propeta. Si Isaias, 700 years, ang agwat po nila ng Panginoon when Isaiah lives, siguro mga 700 BC, before Jesus Christ was born. At hinulaan po ang pagdating ni Jesus. 7 centuries. Ganon ang Isaias na propeta na nandito po sa daigdig. At ang kanyang hula ay talagang naganap after
after 700 years. Ganon. Ito po ang hula niya. Yan, ito po. Ang sabi niya, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki. Ganon. At tinutukoy niya po sa Jesus. At siya ang mamamahala sa atin. Yan. A child is born. A son is given to us. And he will be our ruler. He will be our king. And his kingdom will have no end. Yan. Walang katapusan ang kanyang kaharian. At ang sabi niya, he will be the ruler. He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Eternal Father, Peace, Prince of Peace. Ganun ang tawag sa iya. Siya ay mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapagpayo. Siya po, He is our counselor. Kung hindi mo alam kung anong gawin mo, ganon. Kung hindi mo alam ang inyong daan, siya po ang tagapagpayo. Siya po ang may alam kung anong gawin. Kung anong gawin natin. Amen. Dahil ang bata na iyan ay siyang hari at anak ng Diyos. At siya ang tagapagpayo natin, kahanga-hangang tagapagpayo at makapangyarihan Diyos. O ganon. Yan ang sabi ni Isaiah sa propeta, si Jesus, ang anak ng Diyos na isilang ay Diyos, makapangyarihan Diyos. Sino po nagsabi? Si Isaiah na propeta. Si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos. Yan po ang hula ni Isaiah na propeta. Ang isang sanggol ay tawaging makapangyarang Diyos, walang hanggang Ama. He is also the Father. Yan ang sabi ni Jesus, the Father, no, and I are one. Kaya't ito, no, pinakita sa atin ang hula, no, na si Jesus at ang Ama, isa. Ang prinsipe ng kapayapaan is the Prince of Peace. So, yan po pinapakita sa atin. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Kapag tinanggap po natin si Jesus, ang kanyang kapayapaan ay atin. No? Siya lang makapagbigay. Sabi niya, I will leave my love and my peace to you. This peace and love is different from the world. Yan. Kapag si Jesus ang rin sa atin, siya pong magbibigay sa atin ng kapayapaan. Itong kapayapaan na sinasabi niya, ay di po ito ang katulad ng kapayapaan ng itong daigdig na ito. Amen. Maintindihan po ng bawat isa sa atin na kapag magulong isip mo, talagang hindi ka nakatulog dahil napakagulo ng buhay mo. Ngunit, kung tinanggap mo sa Jesus at tinatanggap niyo ang kanyang pangangaral at isa buhay yan, makikita mo na talagang ang magulo mong buhay magiging mapayapa. Mapayapa at magkaroon po kayo ng kapahingaan. Ganon po sa Jesus. Yan, siya po ang ipinanganak ni Maria Santissima. Siya pong sanggol ng sabi ni Isaiah na propeta, siya po, tawagin po siya na makapangyarihan Diyos at Ama. Yan. Walang hanggang Ama at prinsipi ng kapayapaan. Malawak ang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipinagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari. So, ang kanyang paghahari, magiging wala katapusan. Yan. At ang lahat
ay luluhod sa kay Jesus. Yan pong sabi, ang lahat ay luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. At ihayag po nila na siya po ang Panginoon ng bawat isa. Yan pong sabi. Yan pong sabi no, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang sabi niya, in honor of the name of Jesus, all beings in heaven and on earth and in the world below will fall on their knees, and all will openly proclaim that Jesus Christ is Lord, to the glory of God, the Father. So, pinasalamatan po natin itong katotohanan, ito pong Biblia, na siya pong nagtuturo sa atin kung sino po ang ipinanganak ni Maria Santissima. He is our counselor, the Prince of Peace, and is our Father, the Father Almighty, and He is God. Amen. So, yan pinasalamatan natin na ang tinuturo po ng propeta, that the prophet of old is telling us that Jesus Christ is God. He is Lord and He is God. Kaya't magawa niya pong lahat. Because Jesus, no, siya ay Diyos, siya pong pinanggalingan ng ating buhay. Amen. Siya po ang pinanggalingan. Siya po ang simula at siya rin po ang katapusan. Siya si Jesus. Amen. And He came down here on earth that He came down here on earth to give us life everlasting. Yan, no? Ganon. And His Spirit is the assurance that we will live with Him. Yan. Basahin po natin ngayon, no, ang Ebanghelyo. Ito pong sabi na ang Ebanghelyo ni San Lucas. The birth of Jesus is announced. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to a town in Galilee named Nazareth. He had a message for a young woman promised in marriage to a man named Joseph, who was a descendant of King David. Her name was Mary. The angel came to her and said, "Peace be with you. The Lord is with you and has greatly blessed you." Mary was deeply troubled by the angel's message, and she wondered what his words meant. The angel said to her, "Don't be afraid, Mary. God has been gracious to you. You will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High God. The Lord God will make him a king, as his ancestor David was, and will be the king of the descendants of Jacob forever. His kingdom will never end." Mary said to the angel, "I am a virgin. How then can this be?" The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and God's power will rest upon you. For this reason, the Holy Child will be called the Son of God." Remember, your relative Elizabeth, it is said that she cannot have children, but she herself is now 6 months pregnant, even though she is very old, for there is nothing that God cannot do. "I am the Lord's servant," she said. "I am the Lord's servant," said Mary. "May it happen to me as you have said." And the angel left her. Ipinahayag ang pagpanganak kay Jesus ng ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth. Ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nagtatagdag igasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose
isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya, ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya, saba sa iyo ang Panginoon. Nagulubihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kaulugan na iyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng katastaasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Mag-ahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang pag-ahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, mababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilibad ka ng kapangyarihan ng katastaasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang inyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na ng buwan ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mangyayari sa Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyayari sa akin ang inyong sinasabi. Mangyayari sa akin ang inyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang kapatid, ito pong ebanghelyo ng Panginoon. At pinasalamatan po natin na the Lord God teaches us about Jesus. And the Word of God says, knowing the Father and the Son, knowing Jesus means eternal life. So, yan po ang kalooban ng Diyos sa atin, na gusto niya ipakilala ang Panginoon sa atin, at tanggapin po natin siya sa ating buhay. At magkaroon po tayo ng buhay ng Diyos. And like Mary, she received the message of God through the angel Gabriel, and then it told the angel, may his words, may it done unto me according to your words. Yan, tinanggap niya, and then the Holy Spirit came down upon her, and Mary conceived a child by the Holy Spirit. Ganon ang nangyari. So, yan po, the Holy Spirit, yan. The Holy Spirit is the third person of God. He is God. And He is God's power. He is God's loving spirit. He is God's, siya po is God's third person. He is the Spirit of the Father and the Son. And is the revealer of the truth. And yan is also the one who take and remove the scales from our eyes so that we could able to know our Lord Jesus Christ. And knowing Him is a personal experience with the Lord. Amen. Personal na experiensyahan mo ang Panginoon. And with that personal experience with the Lord and with His living Word, tingnan niyo si San Pablo. He was able to meet our Lord Jesus Christ. He was able to hear the voice of God. And then, he has that encounter with our Lord Jesus Christ. Yan ang dahilan, nagkaroon siya ng panampalataya sa Diyos. And because of that encounter, he decided not to be baptized. And baptism means to be baptized in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit means you enter into covenant with God. Ganon. May tipan po kayo, and the Lord God mark you. Ganon. Minarkahan ka ng Panginoon
ng kanyang Espiritu. Yan. At ang Espiritu niyaan ay mananahan sa inyo. Siya po ang magtuturo sa atin. Siya po mabukas ang isip po natin. That every time the Word of God is being sown to us, no? Tinuturo po sa atin, buksan niyang ating isip at ating pong maintindihan yung pong tinuturo ng Diyos sa atin. Yan, si Apple, si Star Apple. A blessed evening everyone. Salamat no sa ating buhay na Panginoon na ngayon nandito naman tayo para ihayag yung kanyang kabutihan at through our experience sa kanya kung paano natin no sa aking personal experience no kung paano ko na-encounter ang Panginoon dahil no sa kanyang living word na aking narinig at yan no sa kanyang banal na salita na aking tinanggap at yan isinabuhay ko at kung ano yung inutos sa akin ng Panginoon ay ginawa ako. Doon ko nakita na binuksan niya unti-unti yung pag-uunawa ko, yung pag-iisip ko at nakita ko kung gaano siya, kung ano siya kamakapangyarihang Diyos na kaya niyang baguhin yung buhay ko at bigyan niya ako binigyan niya ako ng wisdom na maintindihan at maunawaan ko na may Diyos na buhay pala tayo na malalapitan na mahingian ng kung anuman ang gusto mo, kung anuman ang gusto mong makamtan sa buhay mo, lalong-lalo na kung wala ka ng personal na relasyon sa ating mahal na Panginoon. So sa akin, no, nang umpisa, although nakilala ko ang Diyos na may Diyos tayo, pero kumbaga wala akong malalim na relasyon sa Kanya. Pero salamat dito no sa komunidad ng Anjos Gugma na kung saan mas lalo ko pa nakilala ang Diyos na may kakayanan na magbago ng buhay ko at bigyan ng direksyon yung buhay ko. At yan no sa pamamagitan ng Kanyang pagtuturo sa Kanyang banal na salita na kung saan yan no talagang yan ang nagpabago, yan ang nagbukas ng aking isip at true din no, sa banal na Espiritu Santo na aking natanggap sa aking bautismo at yan no, na napakahalaga pala ng binyag, no? Yung binyag na natanggap mo dahil yan na mismo yung sa binyag may malaking kang tinanggap mismo yung Espiritu Santo ng Diyos at sa season ngayon no, ng Christmas, ayan no, yung akin din pala yung natanggap ko ay ang buhay no, ang living God no, ang buhay na Diyos ang aking natanggap. So sa ating dito na nature no, sa pangkalibutan na nature during December no, during Christmas Day no, ang ating pinagkaabalahan ay ano, party, yung change gift no, yung kung ano yung gusto mong ma-receive na gifts no, from your family, from your friends, so sa mga relatives mo na ganyan, yun yung pinakaabalahan nila. Pero dito no sa atin yung tinuturoan tayo ng Panginoon na hindi lang pala no sa mga material na bagay tayo dapat mananabik, kundi pananabikhan natin ang tao no, ang tao, yung Diyos na nag-alay ng kanyang buhay no, yung nagbigay sa atin ng bagong buhay ng pag-asa at yan yung pinaka the best na gift na na-receive natin, ayan no, ang ating buhay na Panginoon no. He is living God na kung saan dyan no, nagiging matiwasay no, nagiging maano yung buhay natin through our Lord God na kung saan yan yung buhay siya na natanggap natin sa ating buhay kung ano tayo dati at kung ano ngayon tayo dahil yan sa ating mahal na Panginoon. At in Jesus name, Amen. At kanina nandun kami no, sa Lambunaw, Bible service kami. So doon no, na isa na naman patunay na may buhay tayong Diyos na kung saan no, maihatid natin sa pamamahay no, sa pamamahay ng ating mga kapatid kay Kristo na kung saan dyan no, na
sa pamamagitan no, na pagbisita natin na maihatid natin yung kabutihan ng Panginoon, maihatid natin, mapakilala natin ang Diyos na yan no, na ang buhay no, hindi lang dito ang buhay kundi meron pang may buhay pa doon no, sa langit. At diyan nakita natin na habang kami doon kanina no, Bible service nagpahayag no na yung buhay natin dito ay temporary lang at natutulog lang yung katawan no, at yung ating kaluluwa ay may patutunguhan. At diyan habang no na nagpi-preach nagwali si Sister Gingging diyan no, makita mo yung mga tao doon no, yung sa pamamahay na yon na talagang nakikinig sila sa pagtuturo ng Panginoon na dapat no, wag silang malungkot kundi no na yan kung ano yung turo ng Panginoon dapat paghandaan ang eternidad no, ang buhay na walang hanggan doon na diyan no, na kung merong mga may mga samang loob na hindi pa nagkapatawaran diyan makita mo na habang kinukwento, habang pinapahayag na yan yung way no, yung way na yung gusto ni Jesus na magkapatawaran ang bawat miyembro, yung bawat pamamahay para maangkin no, ang buhay, maangkin ang kapayapaan at ang kaligayahan. Diyan mo makita na yung bawat tao doon, yung bawat puso nila yung bawat puso nakikinig at nahanabik na naramdam nila na totoong may Diyos na buhay. At diyan no, na kahit na merong nauna na sa kanilang family, pero diyan no, may ibsan na diyan makita mo na ang tao na yan ay no, na pinapanalangin mo na ang tao na yan ay nandun na sa Panginoon at nauna lang siya. At pagdating ng tamang panahon, tagdang panahon na darating ang ating Panginoon dito no, ayan no, mag-unite ulit yan sa kanyang katawan at magsama-sama ulit tayo no, sa family no, na ganon. So sa akin din dati hindi ko din naunawaan, naintindihan, pero no, dito ko naintindihan na dapat wag tayong malungkot, wag natin na dibdibin na nasad kita no, na nalungkot kita na may nawala sa mahal natin sa buhay, pero alam natin na lahat tayo ay lilisan, lahat tayo din ay mamamatay, pero yan nga no, maganda lang sa turo ng Panginoon na dapat no, before maghuli ang lahat, dapat paghandaan natin na dapat ay diyan no, ang ating patutunguhan ay diyan no, sa ating mahal na Panginoon. Kaya yan no, na ano din sa isip ko na ganyan na dati hindi ko naintindihan, naunawaan, pero dito no, naunawaan ko na yan ang buhay natin maigli. Dito dapat paghandaan na merong eternidad no, merong buhay na walang hanggan na tayo na patutunguhan. At yan no, dapat palagi tayo sa Panginoon no, ang turo na magsisi at tanggapin sa Jesus as our Savior. In Jesus name, Amen. Maraming salamat. And that is the very purpose of Jesus Christ, why He came down here on earth. No, for us who have life everlasting. No? And yan ang patutungan po natin. Ang kaharian ng Diyos and the kingdom of God is God. No? Jesus is the kingdom of God. The Father, siya po, ang kaharian ay persona ng Diyos. The Holy Spirit is the kingdom of God. Amen. And where the presence of the Lord is, you know, nariyan po ang kaharian niya, nariyan. No? And Jesus Christ came here down. Ang sabi niya, upang turuan po tayo sa itong daan na ito. Daan patungo sa kanyang kaharian. At ang daan, si Jesus, ang pinto, siya rin. Amen? Siya rin. At ang ating gabay ay ang kanyang banal na salita. Si Mel, ibigay natin. Amen na at amen. And have a blessed evening na sa lahat.
At salamat sa ating banal na Panginoon sa patuloy na pagpapahayag ng kanyang banal na salita. At sa akin, no, gusto ko pasalamatan si Lord sa nung hapon, no, anong last Thursday na kanyang pagtuturo na kung saan talagang nagbibigay sa atin ng karunungan through sa ating head servant na ginagamit niya. So doon na yung paglilihi, about sa paglilihi na totoo, na kapag kapag may banal ka na salita na tinanggap sa puso mo, nag-uumpisa yung paglilihi. Dahil sa aking eksperyensya, na ng time na yun nakarinig ako ng salita ng Diyos, nag-umpisa yung desire sa puso ko na sundin yung kalooban niya, sundin yung kanyang pagtuturo. At totoo na kapag andyan pala yung salita niya at talagang didesire ka, naglilihi ka, ay talagang magbubunga. Magbubunga siya. Asa doon ko na sa aking eksperyensya, na sabi ko, Lord, na gusto kong sundin. Andyan yung grabing desire sa puso ko, sa isip ko. Pero andyan din yung ko, sabi ko, Lord, kilala mo ako kung gaano ako ka-weak. But then all I need is your grace, na masunod ko. So doon nakita ko, dahil nga sa patuloy, na kinakapitan ko yung salita ng Diyos sa puso ko, at talagang andyan yung desire sa puso ko na I don't want to fail God, but then I pray always na bigyan niya ako ng kalakasan na sa lahat ng oras na masunod ko yun. At doon nga kita ako na totoo, nagbubunga. Kumbaga yung sabi nga ng ating atsaba, in our dialect, na nagiging tao, pinapatawo-tawo. So doon sabi ko, Lord, gaya ng sabi ko, gusto ko sumunod na magpatawad. Dahil nga isa sa akin yung ko na, dahil nakarinig ako ng salita ng Diyos na dapat magpatawad. Kung gusto mo patawarin ka ng Diyos, dapat magpatawad ka. Ito talagang dinidesire ko. At talagang hiningi ko yung grasya ng Panginoon. At talaga yun nga, na dati kahirap sa akin magpatawad. Kahirap sa akin sundin yung kalooban niya. But then because of His grace, because of His living word, na napakalakas, sa puso ko, ay talagang nagagawa ko yung mga bagay na para sa akin napakahirap. Pero sa Diyos, kung andyan yung Diyos ang naghahari sa ating puso, kung andyan yung desire na gusto mong sundin, talagang tutulungan ka ng Diyos at talagang mabibigyan ng katuparan, nagiging buhay yung kanyang salita. At yun nga sabi na ng ating servant na dapat masustain, na masustain through our prayer, through sa kanyang salita. At doon, na totoo na kapag we are always in the presence of God, na lagi tayong nananalangin, and then andyan yung presensya niya. Talagang bawat araw, anumang sitwasyon na kinakaharap natin, talagang, kumbaga, nagiging victorious. Nagiging victorious tayo, na dumating na sabi natin, mahirap, pero but because of His grace, because of His word, ay talagang nananaig. At yung kagustuhan ng Panginoon ay nabibigyan ng katuparan sa ating buhay. Kaya pinapasalamatan ko at yung eksperyensya ko, nung last Tuesday sa morning praise, na grabe, yung presensya ng Panginoon, na andyan yung presensya na nakarinig ako ng boses. Sabi niya, andyan ang Panginoon. So habang nakarinig ako ng boses na yun, biglang lumaki yung ulo ko. Biglang lumaki yung ulo ko. At din, ramdam ko yung electrified, that manifestation of the Holy Spirit. Na talagang nagbigay sa akin ng katatagan. And then the last Thursday, na sabi ng ating yung presensya ng Panginoon andyan, kakita ko sa aking vision, na napakaliwanag ng silak, na hindi ko makita, puting-puti. At doon talagang, nung nandyan yung presensya ng Panginoon, hiningi ko yung mga panalangin, yung mga desires ng heart ko, and at the same time, I'm praying, for our community, for sa ating nasyon, na I know na andyan yung presensya ng Panginoon, talaga, bawat man hiningi natin, talagang, kung ating paniwalaan ang Panginoon, ay kayang punan ang lahat, with all our faith, kaya lahat ng papuri, at lahat ng papuri at pasasalamat sa ating banal na Panginoon. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat. At again, ang sabi po ng excuse me, Biblia, ang Diyos ay buhay. Na siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. At dahil po siya Diyos, ay hindi po siya nagbabago. And this na pong Adbyento
no, sa ang panahon ng Adbyento at ang panahon ng Pasko, no, the Christmas season, no, is teaches us about our living God, no, at about the gift that the Father has given us, no. Ito parating sinasabi natin sa mga araw na ito na ang exchange gift ng Diyos sa atin. Alam niya, no? Sa ating bautismo, ang ating pong binigay sa Kanya, na talagang happy po siya. Akala niya, ang ating kasalanan. Ganun ang exchange gift natin. Nang nagsisi po tayo, binigay po natin ating kasalanan sa Kanya. At tinanggap niya. At siya po'y namatay. At ibinigay niya sa atin in exchange of our sin. Because of our baptism, tinanggap po natin ang buhay na Espiritu ng Diyos. Ganon ang exchange gift natin. Nang samantala, ang ibinigay natin ang ating kasalanan sa Kanya. Na siya pong ikamamatay natin. Diyan po tayo magdusa. Ganon. Dahil ang kasalanan, the consequence or the wages of sin is death. And that is why, sa bautismo na tinanggap natin, again, meron pong regalo. Ang pinakaregalo natin sa Panginoon, at talagang happy po siya. Regalo natin sa Kanya, yun pong ating kasalanan, na ikamamatay po natin. Dahil yan po pinaka-purpose niya, na siya po'y pumarito upang patawarin ang ating kasalanan, upang tayo po'y magsisi. Kaya, kung makita niya na talagang taos-puso ang ating pagsisisi, ikinamatay po yan ng Diyos. Ganon ang exchange gift natin. No? Sana maintindihan natin. Ikinamatay ng anak ng Diyos ang ating gift sa Kanya. Yan ang hiningi sa atin. For us to be friend by God. So, He asked para sa ating friendship, ang ating kasalanan, na ikinamatay niya. Maintindihan? Ganon ang nangyari. At ang kanyang gift sa atin, Diyos na ikabubuhay natin na walang hanggan. At dahil buhay siya, ang buhay ay mayroong damdamin. Ang buhay ay talagang nagdesisyon. Ang buhay ay, tingnan nyo, may emosyon. At ang buhay ng Diyos ay nasa atin. Nariyan pong buhay ng Diyos. At yan, very sensitive po siya. At nariyan po siya sa atin. Na kung tayo po'y talagang naniwala, na nakatanggap po tayo ng buhay na regalo, na may damdamin, na siya po'y nagpasya, at nariyan sa atin, at sabi niya, humingi kayo, at huwag na magduda, na ang inyong hiningi ay kaagad ay bibigay ko. Ganon. Kung gawin mo yan, ang sabi niya, na walang duda, ay siyang ibibigay ko. Kaya, mga kapatid, gawin po natin. Mayroon ng exchange gift na nangyari. At tinanggap na ng Panginoon ang ating kasalanan at namatay na po siya. At gusto niya na talagang na bigyan po tayo ng kalayaan, ng freedom, ng kapahingaan, ng rest. No. Sa mga kasalanan o kamatayan o sa takot na naghari sa atin. Kaya ibigay po natin yan lahat. Yan pong mera. No? Yan po ang mera na ibibigay po natin sa Kanya. Itong pong mga mapait na bagay na sa ating pong buhay. Napakapait. No? Yan po ang ialay natin sa Kanya. At nagustuhan niya po yan. Gustuhan niya po yan. Amen.
Dahil again, He came down here. Very, kumbaga, naintindihan niya kung bakit nandito po siya. Upang angkinin, tanggapin, aakuin ang ating pong kasalanan na siya pong ikamamatay niya. At namatay na po siya. Sana maintindihan natin ang sabi ng Biblia, kung tayo nakatanggap na ng bagong buhay at tayo po'y muli nagtiwalag sa Kanya. No? Sabi niya, parang katulad lang na ipinako muli natin ang Panginoon. And it is very difficult for us to reconcile to the Father because we have already known and experienced the glory of God. But yet we still afford to commit sin. Ganon. Sana maintindihan nyo. Kaya mahirap na makikipag-reconcile tayo sa Ama. Kung ikaw po'y alam mo na kung paano kang inibig ng Diyos at na-experiencean nyo na ang iyong pong kalwalatian ng Diyos, ang Kanyang pagmamahal at ang Kanyang pong kabutihan, at ikaw po'y nag-backslide pa. Napakahirap na makikipag-reconcile sa Kanya dahil your conscience, ganon, your conscience, is telling you, your very conscience condemn you in Jesus' name. Ganit, hindi pa ito katapusan. Kumbaga, hindi pa, ibig ko say, this is not yet the end, and we still have time. If we really, want to be with God, sabi niya, siya po'y maunawain at talagang, basta taos puso lang na magbalik po tayo sa Kanya. Papatawarin po ulit tayo ng Panginoon. That is why, here, as Catholic, mga Catholic faithfuls, we believe, sa Sacrament of Reconciliation. Balik na po tayo, at papatawarin po tayo ng Diyos. Yan po tayo kamahal ng Panginoon. Let us all, please, let us pray. Can you raise your hands, please? Father God, we thank you for your love. Thank you, Lord, for the gift of life. Thank you, Lord Jesus Christ, that you accepted, and you take away all our sins that kills us. Thank you, Lord, for your compassion and mercy to us. You are merciful and you are so gracious. Thus, we ask you to forgive all our sins, O Lord. We give up all our sins to you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. And we pray, O Lord, that your presence will bring healing, will bring healing in our mind, and healing to our body. Healing, O Lord Jesus Christ, hallelujah, to our souls. With your Holy Spirit in us right now, we claim, Jesus Christ, freedom and peace and complete deliverance. In Jesus' mighty name, amen and amen. Tanggapin lang po natin ngayon yung pong mga milagro, ang mga pangailangan nyo sa Panginoon. Tayo po'y nakikipag-isa sa inyo, sa inyong mga panalangin, sa pangalan na Jesus, na matanggap nyo ngayon din yung pong mga pangailangan nyo. And we lift up Leo Digario. Lord, visit him, O Lord. And we pray for his miracles, together with Elena, together with Leah, Ma'am Carmela, Ma'am Marijo, and all our brothers and sisters who are there. We pray that the Lord's presence will stay upon you. In Jesus' name, in Jesus' mighty name, amen and amen. So maraming salamat sa inyo. Kasama po natin si Marcel Umadhay, Pangilayan, si Tricia Faye Espeya, si Teresita Onyas,
si Leah Trigo, si Cora Cabo, si Bing, si Jane Arcel, si Glenda Ricto, si Dindin, si Nida Berasol, si Juliet Abordi, Gayuma, si Mendelo, Tapiano, si Ellen Wanga, Monroid, si Liza May, Otar, si Izzy Napril, yan, si Nurse, kasama natin, no, Cathedral Totizora, si Sheila Grace Reyes, si Lorin Brasa Tabang, si Jelly Marie, Aris, si Jelly Candelario, Bahadi, yan, si Maria Teresa de la Riarte, si Barbik, Mingasca, si Julian Canoy, si Eden Marie Canon, si Rita Nabal, si Desalde, si Remia, si Nelnel, si Adralin, si Rudet Ihar, Susan, Okihana, si Neifi, si Ros Medarusa, si Carmen, kasama rin pa natin si Baby Nigar, si Emeline. Ayan, thank you Lord Jesus Christ for everything and please forgive us our sins. God bless us all. Si Anali, kasama rin pa natin, si Mela Obari, yan, no? Si Catalina Somsio, si Emily Abular, si Ibs Estrada, si Rebit Taladhay, si Romel Ipondo, si Sara, kasama rin po natin si Sara Peldan, si Ibor Verico, si Yasmin, si Mark Anthony, si Nelly, si Bernardino, si Rose Bordon, si Cora Cabo, si Erlinda, si Evangeline, no, si LB, si Rosilier Labanes, kamusta ka na, Brad? Ayan, si Marilyn, si Gina Makalalag, ayan, si Juna, si Maria Teresa, si Nieris, si Rimar, si LC, si Dorothy, si Jeneline, si Marilyn, ayan, si Rumel, si Ramel, si Os, si Maria Teresa, yan, si Runet, si Rosalinda Gulipatan, good evening po, si Irene, si Lauro, si Remia, si Cyrene, si Elma, no, marami po tayo, si Kathleen, kasama rin po natin, si Alma Canlas, si Felcy, no, si Salvacion, yan, si Cole, kasama rin po natin. Maraming salamat rin po kami si Eladio, na i-pray natin siya nga yun siya, si Norishel, si Annalyn, si Sir Apple Ariman, si Leah Trigo, si Cora Cabo, si Bing, and si Glenda, si Brad Narsing, yan, kasama rin po natin, no? Juliet, maraming salamat sa inyo, ha? Si Cheryl Antenor, si Emily Bolar, no? Yan, si April Joy, kasama rin po natin, si Jeneline, no, at marami pang iba, no, na hindi po natin natawag. Maraming salamat sa inyo. At salamat po sa inyo pong tangkilik po sa ating mga programa dito. At salamat po sa pagpadala nyo ng inyong 1,000 pesos every month or your pledges, no, for us to continue the mission of Jesus Christ to propagate the gospel of salvation. At sa mga nagpadala po ng GCash, no, sa itong numero, ito po numero, ang GCash number ni Brother Edwin, 0917, hindi ba makita? 0917-898-2910. Ganon. Diyan ay padala, no, at sa pagkatapos sa kay Sister Melanie Jerez, no, ang GCash number 0967-627-8980. Maraming salamat sa inyo, ha? Sa mga kapatid po natin sa DPWH 4th Engineering District, maraming salamat sa inyo. Sila Adi Perla Laguardia, no? Sir Cynthia, si Elna for complete healing, no? Si Emmy sa kanilang complete healing, at sa lahat po ng mga kapatid na rin, alam na alam ng Panginoon ang iyong pangailangan, at walang, walang nagtatanim na hindi mag-aani. Aanihin niyo po ang inyong pong mga tinatanim sa kaharian ng Diyos. And I pray a blessed and meaningful Christmas to you and to your family. Sa pangalan po ng mga kasamahan, sa pangalan po ni Sister Leia, sa pangalan dito ni Light, at mga technical, mga kasamahan pa natin dito, mga technicians.
Sa pangalan ng Emmanuel. Ako si Brother Edwin, nagsasabi ang Diyos ay pag-ibig. Nanahan at sumasagawa sa atin. Good day. Fine lines? Acne? Dullness? Say goodbye to these imperfections and unveil your full skin with Beauty Essentials Advanced Skincare Services and Soothing Formulas. Is warts your problem? Get them removed for only 888 pesos. Visit us in Solis Street and Molo, Iloilo City, San Jose Antique, and Ross City, Capiz. Or call us at 0919-3939-678. Beauty Essentials Facial Care Center, where skin meets perfection. Beauty Essentials Facial Care Center. Itlog nga preska kag masustansya? Kanang Binay Egg Producing Farm. Order na 0922-235-8306 or visit Orosi Barangay Capitan Fernando, Leon, Iloilo. Kanang Binay Egg Producing Farm, your #1 source of highly quality fresh eggs. Iloilo Society Commercial Incorporated. Kung kamo nagakinhanglan sang school kag office supplies, chicherias, cosmetics, kag grocery items, isa lang ang kadtoi. Iloilo Society Commercial. Presyo barato, pwede manegosyohan. Iloilo Society Commercial. May mga sangasa, Aldeguer, Rizal Ortiz Streets, kag Tagbakharo, Iloilo City. Biskan anong okasyon ng kasal, birthday, debut, o company event, Michael's Catering Services ang imong partner. Lechon, adobo, sinigang, lumpia, kag madamo pa. Mayara man kami nga package deal para sa imo kaginawaan. Michael's Catering Services,
located at Barangay Cafe Santa Barbara, Iloilo. For contacts, 0966-928-7664 or 0966-710-2587. Michael's Catering Services. Pagkaon nga manamit, serbisyo nga masaligan. NH Motor Sales, ang iyong reliable partner sa iyong sasakyan. Tires, batteries, motor oil, rims, dito lang yan mahahanap sa NH Motor Sales. Main branch, Quezon Street, Molo, Iloilo City, 336-9841 or 337-1989. Haro branch, MacArthur's Drive, Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, 329-5929. And Molo branch, South Fundidor, Molo, Iloilo City, 501-4862. NH Motor Sales. Nagapangita ka balasang di kalidad nga construction materials? May marketing ang sabat! Cement, steel, lumber, kagiban pa. Tanan mo nga kinanglan, ari na! 10A Marketing, pakita sa 75 Avancenia, Molo, Iloilo City. For contacts, 0999-8826-282 or 337-4384. 10A Marketing,